murang bilihin, murang gasolina, murang kuryente. Pag nagtuloy-tuloy na magapi yung COVID-19 infection, makabalik na tayo sa normalization ng eskwela. Wow, sarap pakinggan. Ang tanong lang, paano? Well mga kasangga, ganyan talaga. Kailangan ng bola para makuha ng boto. Kaya kailangan masusin natin pag-aralan ang mga pangako ng mga pulpul na politikong tumatakbo. Ito nga yan, ang buong detalye. At kapag hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Pang tuloy-tuloy ang ating talakayan. At heto naman mga kasangga, ang pangako ni Senador Manny Pacquiao. Kasi pag mangutang ka, babayaran mo yun at maghihirap ng bansa natin. Isang household natin na kailangan ng household, hindi mas malaki yung ginagastos kaysa kinikita. At may pahabol pa, mga eksperto daw ang ilalagay sa mga ibang department. Wow, puro ka advisor, wala ka talagang alam. At magtatatag ka pa ng malakas na economic team. Paano? At sa post niya, if I elected to the presidency, my economic team composed of respected and competent people will implement a sound and valuable economic development program that will truly address the poverty issue by creating more employment opportunities. Parang makatotohanan. Pero di ba sa kampanya mong pangalang, nakukupitan ka na ng mga tao mo doon. Ay nako, Manny, stop pretending as a brilliant person. Wala ka, hindi ka pwedeng presidente. At heto pa, si Lenny Lugaw. Ano naman kaya ang plano nito? Hindi ako against sa mandato na whole of nation approach. Pero ang against ako, the way NTF-ELCAC has been red tagging, the way the task force has been used to go beyond the mandate that the task force has been given. Sa kanilang mga pangangampanya mga kasangga, ang titindi ng mga pangako nila. Lahat sila may malasakit sa bayan at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Subalit, sinubok tayo ng bagyong Odette. Doon natin nakita kung paano sila rumisponde sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Dahil yan ang unang-unang responsibilidad bilang isang pangulo. Heto, pag-aralan natin ang mga diskarte nila. Calamity politics. Ganyan inilarawan ni Senator Ping Lacson ang kampo ni Leni Robredo. Ito ay dahil sa bawat kilos ni Leni Robredo, kaugnay sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette, ay nakaantabay at nakabuntot sa kanya ang media. Sa naunang post ni Senator Ping Lacson, sinabi nito ang quote, "We will help without fanfare, we just help, period." Sa sumunod na post, sinabi ng senador ang quote, "Since it was done through media, it goes against my principled belief that calamity politics is the lowest form of campaigning. In fact, I consider it abominable. As in the past calamities, my Senate office as well as friends and supporters assisted without fanfare and without any media coverage. We did it in Cagayan Valley and Bicol region and some other areas hit by strong typhoons. Election or no election, we assist and help. Period. If it was done through private communication, I would have responded privately as well and offered whatever resources we can share at our disposal in a coordinated effort." Ayan ang mga binitiwang salita ni Senator Panfilo Lacson na nagsasabi na ginagamit lamang ng kampo ni Leni Robredo ang naganap na sakuna upang palawigin ang pangangampanya at pamumulitika. Ang isa pang tanong ay nakakatulong nga ba ang pagpunta ni Leni Robredo sa mga bayan na nasalanta ng bagyo? Ayon sa isang residente sa Lobok, Bohol, quote, "Robredo was in our town, Lobok, Bohol, on the night rescue was going on for flood victims. She just diverted the attention of Governor Yap into accommodating and entertaining her." This picture captures the reason why high-profile politicians should never visit an ongoing rescue operation. Instead of doing their work rescuing individuals affected by Odette PH,
these police officers are obligated to accommodate Leni Robredo. Shameless. Komento rin ng ibang netizens, may nagagawa ba siya bukod sa photo op? Di naman siya ang gobernador para mag-utos, panggulo lang, ang panggulo ng Pilipinas. Pang-barangay chairman ang dating, diba? Kapag bumisita, siya pa ang pinagkakaabalahan, pa-VIP pa, pa-picture para may ibabalita ang mga bias mainstream media. Ginagamit pa talaga ang kalamidad para sa sarili. At lumabas din sa social media ang tila photo session ng pangangampanya sa gitna ng kalamidad. Komento rin ng political blogger na si Tio Moreno quote, "The president, like any other leader, cannot be everywhere at once. It is both stupid and epal to suggest that he should always be hands-on or visible during disasters rather than delegating the grunt work. The presence of top government officials at ground zero is never required, as this irrational request violates both safety and security concerns. This stunt is just another in a long line of classic photo ops that Madame Leni is enjoying." VP Leni Robredo is clearly diverting attention away from the relief effort for photo ops. Leni, please stop doing this. Allow these men to carry out their duties. Rody Duterte, their commander-in-chief, has briefed them and they do not require orders from you. What exactly do you intend to do there? According to Ping Lacson, calamity politics, exactly the reason why we are campaigning for the people not to vote for you. PS, I wonder why bilib na bilib ang mga Pinklawan sa pinaggagawa ng Mama Leni nila. Samantala, sinabi rin ni Pangulong Duterte na hindi maaaring maging Pangulo ng bansa si Leni Robredo dahil naghahanda pa lamang ito sa mismong araw ng sakuna. So where were you? Hindi na kailangan ako mag-order at mag-order ka pa on the day. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Lesson 1 for you. Do not plan and give orders on the day of the battle. You just sit where you are. If you are a commander, do not go to the front lines and have yourself shot and die. Magpapahero ka lang yan. But if you want to be, should you become the president, if you want, they buy plenty of swimsuits and start to swim when the floods come. Your suggestion, your suggestive question is a poor man's argument. Paano yan, Madam Leni? Mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabi na hindi ka pwedeng maging presidente. Sino kaya mga kasangga ang pwede? Manny Pacquiao? O Isko Moreno? Ping Lacson? Sino kaya ang pinaka-kwalipikado? Itong si Bongbong Marcos na habang nangbobola sila sa kasagsagan ng kalamidad, eto agad ang grupo nila Inday Sara, tulong agad, action agad ang ginawa nila. At ayon pa sa Manila, Philippines, the Uniteam or Alliance of Political Parties supporting presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. and Vice President aspirant and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio on Sunday donated cash and relief goods to Southern Leyte, Butuan City, and Bohol, which was battered by Typhoon Odette. Heto pa, according to a Facebook post from the Christian Muslim Democrats, Marcos turned over to Southern Leyte to Governor Damian Mercado of 2 million cash and 2.5 million worth of goods for the victim of Typhoon Odette during a simple ceremony at the provincial capital. So, mga kasangga, eto, sa mga aspirant na presidente, sino ba talaga ang pinaka-kwalipikado? Sino ba ang nakakilos kaagad sa pagsubok na binigay sa kanila ni Odette?
Buti pa siguro mga kasangga, pakinggan din natin ang komento ni Sir Mike Cabe sa mga pangyayari na kanyang naobserbahan. Magandang gabi po at ngayon ay ang ating pong pag-usapan ay itong napapansin ko po at sinusuri ko ang galawan. Lalong gumaganda yung tandem at chemistry kung paano gumalaw itong si Bongbong Marcos at Sara Duterte tandem. Well, ito ay nakita ko ngayong merong kalamidad, ngayon na merong matinding pangailangan ng ating bansa kung paano sila sagipin at tulungan dulot ng bagyong si Odette. Kaya't napansin ko po ito at gusto kong talakayin para po sa inyong kaalaman. Pero siyempre, bago ang lahat, huwag po niyong kalimutan ang pagsusubscribe dito po sa channel na ito, Mike Abe Opinions. Click lang po ang notification bell. At kung may time kayo at kaya po ninyo, okay lang, sige lang po. I-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan para po malaman nila ang mga nangyayari dito sa ating bayan. Salamat po. At ito na nga yung aking gustong ipaliwanag sa inyo at talakayin base po sa aking observation, analysis at pag-monitor sa galawan. Kasi yung marami tayong kandidato na presidential, vice presidential at iba pang national position. Ito pong nangyaring kalamidad dulot ng napakalakas na typhoon Odette nitong nakaraang ilang araw pa lang sa Mindanao, Luzon at umabot ng Kabisayaan. Ibig sabihin, Mindanao, Visayas at umabot dito sa Luzon. Hindi biro. 8 region base sa report ng ating pamahalaan, DSWD. 8 region. So napakalawak po niyan. Milyong tao ang naapektuhan. Nasira ang lahat ng hanap buhay, kabahayan, at personal na mga gamit at mga rami rin buhay na nawala. Kaya sinasabi ko na ngayon pa lang nakita ko itong magandang tandem, chemistry at kung gaano kabilis silang umaksyon. Kasi si Bongbong Marcos gumamit ng private jet, nagpunta kaagad sa Visayas kung saan-saan lugar hanggang Mindanao. Dala ang cash, pera. Bawat region, probinsya na kanyang pinupuntahan, 2 milyon cash plus 2.5 hanggang 3 milyon na halaga ng relief goods. On the spot ang pamimigay niya. Okay? So nagbiyahe ng Leyte, nagpunta ng Bohol, nagpunta ng Mindanao. Ganong kabilis. Si Mayor Sara naman, dahil siya ay incumbent mayor ng Davao, may problema rin doon, umaksyon siya, pero maliban doon, kaagad nag-organisa ng mga health, mga doktor at social workers at ipinadala sa Bohol na isa sa pinakamalaki ang damage ng typhoon. Nagpadala ng manpower at mga pagkain, pantulong doon. So yung galawan ng dalawa. Hindi sila magkasama ngayon dahil may kalamidad pero pare silang gumagalaw. Yun ang magandang halimbawa na in case, kung sakali, at after election silang dalawa ang manalo. Ngayon pa lang ay nakita ko na maganda yung kanilang samahan. At napakahalaga niyan sa kasaysayan ng politika sa bansa. Kung magiging malalim, maganda ang coordination, walang away, walang political issue between President, Office of the President at Office of the Vice President, aba, napakaganda niyan. Si Mayor Sara, pag nanalong Vice President, kahit anong posisyon pwedeng ibigay ni Marcos kung siya magiging Pangulo dahil qualified yan, abogado, mayor, so alam niya ang mga galawan. Pwede siyang gawing Secretary ng Department of Interior and Local Government. Kahit anong posisyon, pwede. National. Automatic, pwede siyang bigyang cabinet position kapag elected vice president. Di ba ang ganda ng tandem? Kasi nga maganda yung chemistry, maganda yung galawan. Kumbaga sa basketball, nagkatinginan lang, alam mo na kung anong gagawin. Alam mo na kung sa'yo pupunta yung bola o ikaw kung anong gagawin mo. Ganon po yung mahalaga. Huwag naman magtatampo yung tandem na Moreno, yung katandem ni Robredo, katandem ni Lacson o ni Pacquiao. Wala tayong nakitang ganon eh. Marami pa silang sinasabi. May mga ginagawa din sila na pagtulong siguro pero hindi gaanong nakita. Nandito pa sila sa Maynila. Si Robredo nagbiyahe na pero wala naman dalang ganon. Siguro walang pera o walang sapat na pangayuda. Pero yung galawang BBM Sara, mabilis at random kaagad kasi may cash, may relief goods at on the spot nandun sila.
nasubukan dito. Well, ito mga pangyayaring ito biglaan din eh. At para po sa akin bilang isang broadcast journalist, bilang isang vlogger, itong observation ito po ay mahalaga na iparating natin sa taong bayan. Kaya kayong mga botanteng Pilipino, kahit sabihin nyo nagkakulay politika, pero papunta tayo doon eh. Mag-i-election tayo next year. Halos 4 months na lang, election na. At itong sample, halimbawa, pinakitang chemistry at tandem nitong dalawang ito sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, nakita natin. Ngayon pa lang. Siguro, pag sila na nga ang naghawak ng kapangyarihang Pangulo at Pangalawang Pangulo, mas mabilis. Kasi yung manpower, resources, transportation, gobyerno yun. Gagalaw lang sila. Mas mabilis ang action siguro. Ito nga galing siguro sa sariling bulsa, sariling diskarte. Ang bilis niyang nadesisyonan at i-deliver ang kailangan eh. Although initial pa lang yan. Maaaring masundan pa. Ako aking pagtaya eh. Pinakamahina siguro eh 30 million. 25 to 30 million kaagad ang pinakawala ni BBM. Initial pa lang na pagtulong ito. Di ba? So nagpapakita po ng bukas, open sila sa pagtulong pagdating ng kalamidad. At huwag nating kalimutan, sa darating na mga taon, darating na administrasyong bago, hindi po mawawala itong kalamidad. On record sa ating Philippine government at sa ating mga Pilipino, 20 to 22 typhoon ang dumarating taon-taon. May malakas, may mahina. Kung sakaling malakihan katulad nito, ngayon alam na nila ang gagawin. Kaya pala nilang i-handle o kaya pa nilang kumilos ng mabilis. Sana all. Sana lahat ng kandidato ganito. Kasi nagkasubukan dito ng biglaan eh. Napakahalaga ng biglaang desisyon. Napakahalaga ng biglaang pagtulong. Napakahalaga ng kung paano ka gumalaw sa biglaang pagkakataon. Lalo na pag ikaw ay naging chief executive, naging commander-in-chief, abay, mabilis ang galawan dyan. So, huwag naman magtampo yung ibang kandidato. Naghahanap ako sa inyo kung anong galaw nyo. Wala pa eh. Meron man pero kulang. Siguro baka financially, baka kulang kayo. Or diskarte, kulang. Pero iba yung galaw ng BBM Sara. At nakita ito. Nasa social media. Ayaw ko lang ipakita sa inyo mga video dahil ako'y nag-iingat doon sa copyright. Hindi naman tayo katulad ng ibang kopya ng kopya lang at post ng post o gamit ng mga video at picture ng walang paalam. Ako maingat po ko dyan dahil alam ko yung batas kahit pa paano. At alam kong bawal. So, kaya dinadaan ko po sa ganito. At totoo naman. Mag-research kayo sa BBM website, Sara website, at yung kailang BBM Sara Tandem website. Nandoon ang kailang galawan. Walang bulahan dito. Sinasabi ko lang ho yung nakikita ko, nararamdaman ng mga tao, at yun naman po ay public knowledge or nakararamdaman, hindi pwedeng hindi. Okay? Inuulit ko, umpisa pa lang po ito, nakita ko na yung galaw na mabilis at desisyong mabilis. Mahalaga yan sa nag-a-apply at gusto maging Pangulo ng ating bansa. So, ayaw ko kayong impluensyahan. Nasa inyo po ang malayang pag-aaral, pagsusuri, kung ano ito aking sinasabing ito at sana maintindihan ninyo. At maging gabay sa inyo, sa inyong pagdidesisyon pagdating ng eleksyon sa Mayo. Okay? Okay ba? Sana po okay sa inyo. Maraming pong salamat. Muli, good night po. At God bless na rin. Maraming salamat din, Sir Abe, and God bless. Mabuhay ka. Well, mga kasangga, para sa inyo, sinong pinaka-kwalipikadong susunod na Pangulo ng ating bayan? Well, alam na this. Baka naman, pwede na mag-like, mag-share, at mag-comment. Diyos tiyag nina, Apo. Hanggang sa muli!